Chapter 8. Where are you going? Tanong ng mami ni Brandon nang maibigay ni Michelle. Si Kyle rito. Ma'am, wag mo nang alamin pa. We have to go. We will back. Sabi ni Brandon. Mag-ingat kayo. Ma'am, close all the doors and windows at huwag kayong mapapasok ng kahit na sino. Sa kwarto na lang kayo dahil baka mapano pa kayo. Saad ni Brandon sa ina. What do you mean, anak? Never mind, just do what I said because this is for your safeness. Okay, again, mag-ingat kayo. Napatahon na lang silang dalawa at mabilis sa lumabas ang bahay. Iniwan na muna nila si Kyle dito dahil may pupuntahan sila. Are you sure na ayaw mong magsama ng pulis? Maya-maya pa itanong ni Brandon na makasakay sila ng sasakyan. Ang kabiling-bili na ni Kim huwag magpasasama o tatawag sa pulis. Eto na ang chance para makuha natin si Chris. Ayoko pang may mangyaring masama sa kanya. Sabi niya. What if may masamang plano ang babaeng yon? Alam mo naman ang ugali ni Kim. Hindi na yun mahalaga, Brandon. Ang gusto kong alalahanin ay sana'y madali kang makuha si Chris. Ano bang kapalit nun? Brandon, lumunok muna siya ng laway. Huwag ka magagalit pero kapalit ng anak ko'y ikaw. Pero may inaisip akong paraan. Once na makuha natin si Chris, aalis agad tayo. Dagdag pa niya. What? Are you crazy? Hindi, Brandon. Kaya nga hindi ako makapapayag na makuha ka ng babaeng yun. Pag ganun sanang kumontra, buhay ng ano ko nakasalalay dito, parang awa mo na. Fine. Parang inis si Brandon at tumingin na ng diretso sa nagsimula ng magmaneho. Hindi na lang niya to pinansin. Ang mahalagay makuha niya ang kanyang anak mula sa babaeng iyon. Di siya makapapayag na mawala ang anak niya. Imbes na pumunta sa buro lang nanay ay nagawa niya pang unahin ng anak. Tama naman ang ginawa niya at kung hindi niya makukuha si Chris ay baka patay na ito ni Kim. Marahil sa isang araw na lang siya pupunta sa ina kapag nahimasmasa na siya. May isang oras na nakalipas na makarating na sila sa bahay kung saan naroon si Kim at ang anak niya. Medyo pagupat na to dahil madamo ang kapaligiran. Malaki ang bahay pero parang haunted house ito dahil sa medyo may kalumaan. Wala siyang sinayang na panahon, agad siyang lumabas ang sasakyan. Kim, nandito na kami. Sigaw niya habang kinakalampag ang gate. Kinakabahan ako rito, Michelle. There's something wrong. Nasa tabi niya pala si Brandon at hindi man lang niya to pinansin at pinagpatuloy ang pagtawag kay Kim saka ang pagkalampag ng gate. Maya-maya pa'y bumukas ang maliit na gate at ibinungad dito ang isang lalaking armado na nagpaatras sa kaniya. Kayo bang bisita ni Ma'am Kim? Tanong ng lalaki. Hindi kami bisita. Nandito kami para kunin ang anak ko. Ikaw ba si Michelle Cruz? Ako nga. Yung nasa likod mo, siya ba si Brandon Elizalde? Hi, ako nga. Bigla na lang lumapit ang lalaki kay Brandon habang nakatutok dito ang baril. Hinawakan niya ng lalaki ang braso ni Brandon at pilit itong hinila. Don't touch me, sigaw ni Brandon. Sasama ka o ipuputok ko sa bungo mo to. Tinuro ng lalaki ang baril sa ulo ni Brandon. Ano bang gagawin mo sa kanya? At nasaan ang anak ko? Hindi na siya nakapagpigil. Hinay lang sa tanong, sabi ng lalaki. Lalaki, sumama ka sa akin. At ikaw namang babae, dito ka lang. Babalik kita mamaya-maya. Halika lalaki. Nakita niya naman na naglakad na si Brandon papasok habang ang lalaki na sa likod nito at hindi pa rin tinatanggal ang pagpututok ng baril. Maya-maya pa'y nawala na to sa paningin niya. Diyos ko, wag po sanang mapahamak si Brandon. Di niya alam kung anong gagawin ng mga oras sa iyon. Kating-kating na mga kami niyang mahawakan si Chris pero paano niya makukuha yun kung sa ganun ay parang hindi payag si Brandon. Tama nga ang desisyon niya kanina na magkunwaring ibibigay si Brandon. Sana talaga gumana ang plano niya. Hoy babae! Bakit? Hindi niya namalayan na nasa harap na pala niya ang lalaki kanina. Sumunod ka sa akin. Teka lang, saan mo dinala si Brandon? Huwag ka na nga maraming satsat. Sumunod ka na lang sa akin. Tumango lang siya dahil nakatutok ang baril sa kaniya. Pumasok ng lalaki kaya napasunod siya. Sa kalooban ng bahay ay pawang liwanag lang ng araw ang nagbibigay liwanag. Bakit naman parang haunted talaga ito? Hindi na bale basta't makuha lang niya si Chris. Naglakad muli ang lalaki sa hagdan pataas kaya muli siyang napasunod. Hanggang sa mapatapat sila sa isang pinto at kagad yung binuksan ng lalaki. Nalaki pa ang mga mata niya dahil sa nakita. Ang anak niya ay nasa upuan habang nakatali. Wala siyang sinayang na panahon dahil agad-agad siyang tumakbo.
Kawawa lagay nito ngayon na parang pinabayaan. Mama, anak, niyakap niya to. Makakalisa tayo. Hindi niya na naituloy ang sasabihin na biglang magsalita ang lalaki na nasa pintuan. Akala niyo lang yun. Tumawa to at may biglang hinagis patungo sa pwesto nila. Kasabay naman noon yung paglabas ang usok mula sa bagay na iyon. Masakit sa ilong, nakakahilo. At ang usok na yun naging dahilan ng pagkawala nila ng malay. Bakit mo ba ito ginagawa, Kim? May halong galit sa boses si Brandon habang kaharap niya si Kim. Nakatupis ito na akala may maglalanghoy. Napaka-abnormal. Dahil mahal pa rin kita, Brandon. Hindi ako makapapayag na agawin ka lang ng isang purita na katulad ni Michelle. Bakit hindi mo ba magawang mahalin ako? Sawa ka na ba sa akin? Losyang na ba ako sa paningin mo? Sunod-sunod na tanong ni Kim. Napailing naman siya. Could you stop asking me those questions? Bakit hindi mo yan tanongin sa sarili mo? Sa lahat ng ginawa mo sa akin, naisip mo pa bang bibigyan kita ng second chance? No, I won't love you again. May diing anas niya. If you don't love me back, magpapakamatay ako. Biglang itinaas ito ang kanang kamay at hindi niya namalaya na may baril pala tong hawak saka tinutok sa sentido. Do it. I'm not scared anymore. Hindi naman to anto kung hindi mo ako niloko. Even my bastard twin. Kung hindi niyo ako niloko ay di sana masaya tayo. But you're so selfish, Kim. Mas sinisip mo pa ang sarili mo kaysa taong masasaktan mo. Aniya. Humalakak naman ito. Nababalo na talaga to. Go on, go away. Kung gusto mo pang makitang buhay si Michelle at ang anak niya. You have me back. Pagkasabi ni Kim, may bigla nitong hinubad ang bara kaya nakita niya ang naglalakihan itong dibdib. He's not effective. Nakangiting pinagmasan ni Kim ang 2 taon na nakatali sa upuan habang mahimbing ang pagkakatulog. Ito ay sina Michelle at Brandon. Bigla na lang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi na biglang mumulat ang mga mata ni Michelle. Hayop ka, Kim. Palabasin mo na. Hindi na naituloy nito ang pagsigaw at napatingin sa tabi. Doon ay gulat na gulat din dahil nakita si Brandon. Brandon? Brandon, gumising ka. Hiyaw pa nito. Shut up your mouth, Michelle. Nakakarindi ka. Pero imbes na sundin siya nito ay nagsisigaw ito dahilan para lalo magising ang kiniig nito. Nakita niya ang mukha ni Brandon na may malaking pagkagulat. Why are we here? Tanong nito kay Michelle. Because of me? Sigaw niya para mapatingin ng dalawa. Ang mukha ni Brandon ibigla nagngangalit na anumang oras ay baka siya mapatay nito. Never mind. Nakatali naman to ng napakahigpit. You're so stupid, Kim. Totoo yan, Brandon. Hindi ko pinagkakait kung ano talaga ako dahil mahal na mahal kita. I love you, Brandon, kahit buhay ko pang kapalit. Ang boses niya ay biglang nagbago. Kahit kailan ay hindi ka mamahalin ni Brandon, Kim. Dahil akin lamang siya. Hindi na siya papatol sa iyo kahit kailan. Ani Michelle dahilan para bumalik ang pagkademonyo niya. Anong sabi mo? Unti-unti niyang nilapitan ng babae at na makalapit ay mahigpit niyang hinawakan ng baba nito. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong higad ka. Pabalibag niya pang pinitawan ito sabay baling kay Brandon. I love you, Brandon. Umupo siya sa lap nito at kumiling-kiling pa. Hindi makapumiglas ang lalaki dahil nakatali nga ang buong katawan. Pinagdikit niya talaga ang kanyang pagkalalaki. At alam niya na nagngangalit na ngayon. Kim, don't do this to me. Ano si Brandon? Napakawad ng hiya mo talagang babae ka. Mamamatay ka na. Kapag talaga ako nakalas dito, mapapatay kita. Rinig niyang sabi ni Michelle kaya bumaba siya sa kandungan ni Brandon at pinasadahan to ng mag-asawang sampal. Eh di gawin mo. Mga wala naman kayong kwenta. Gawin mo kung anong gusto mong gawin dahil akala mo hindi kita lalabanan? No way. I won't let it happen. Sad niya't lumayo. Nagtungo siya sa may lamesa kung saan nakapatong ang baril niya. Namiss niya rin kasi itong hawakan. Nung pinukpok lang niya, si Brandon ay binitawan ng baril niya. And speaking of Brandon, gumawa siya ng paraan para hindi dito makatakbo o makaalis. Flashback. Ibinaba niya ang kanyang bra at nakita niya namang napatitik ito roon na kinasayan niya kaya masalo niyang binaba hanggang sa mahulog na yun sa sahig. Like it, Brandon? May nahon niyang tanong. I don't like it, Kim.
Hubadin mo pa ang lahat, hindi ako magiging apektado. Kapag kasabi noon ni Brandon ito malikod dito, akmang lalabas ato ng marinig niyang hinabol sabay pukpok ng baril sa ulo nito na naging dahilan ng pagkawala nito ng malay at natumba sa sahig. Albert! Ma'am, itali mo lalaking to. Utos niya na kagad itong sinunod. Nga pala, isama mo siya dun sa babae. Dagdag pa niya. Masusunod po. Inis niyang kinuha ang bra at madaling isinuot. Nagsuot na rin siya ng damit at short saka lumabas para tumungo sa kwarto kung saan naroon ang dalawa. Well, nababaliw na siya at gusto niya magsaya. And a flashback. Inikot-ikot niya ang dulo ng baril gamit ang kanyang daliri. Gusto niyang mawala ang stress niya kaya gusto muna niya makipaglaro. Kinasa niya ang baril sabay harap sa dalawa. Gusto ko lang malaman niyo na makikipaglaro ako. Pumalakpak pa siya na akala may isang isip bata. Hayop ka, dapat sa'yo sinusunog na. Nagangaliting anas si Michelle. Hayop talaga ako. Bumaling siya kay Brandon na nakatitig sa kanya. Bakit kaya? Well, baka naseseksiyan sa suot niya. Never mind. She wants some fun at hindi yun kalandian. Itigil mo na to, Kim. If you would stop what you're doing, baka magbago pa ang buhay mo. Stop what you did. Stop! Si Brandon ay kikilagigil to dahil namumula na ang mukha. Kung ayaw ko, humalakak pa siya. Mamamatay ka na talaga dahil sa kasamaan mo. Si Michelle naman, isa na lang talaga at ipuputok na niya ang baril dito. Ang ingay mas maingay pa sa patak ng manok. I'm begging you, Kim. Nagmamakaawang wika ni Brandon. Ano siya, uto-uto? Baka yata gusto nitong magaya kay Pamela. Don't beg me, Brandon, dahil sawa na ako riyan. Nung wala pa kayo, may biktima na ako at muli siyang humalakhak. Napakahayop mo talaga, wala kang puso. Pati ibang tao binibiktima mo. Michelle, isang-isa na lang talaga. Kilala mo ba ang tinutukoy ko, Michelle? I know you knew her. Siya lang naman ang best friend mong plastic na sa makabilang buhay na. Alam mo ba, ibinaba niya sa akin ang anak mo. I thought na kapatid mo lang si Chris but I was wrong. She told me that child is your son. Litanya niya. Hayop ka talaga, Kim. Pati walang kumuang-muang ay dinadamay mo sa walang yan mong babae ka. Pinapangako ko na kahit kailan hindi ka nasisikatan pa ng araw. Sigaw nito sabay biglang iyak na kinangiti niya. Anong sabi mo? Kunwari hindi niya narinig. Ang sabi ko mamamatay ka na. Say it and I assure you I will kill you. Stop it, Kim. Narinig niya ang tinig ni Brandon kaya napatingin siya rito. Stop this nonsense. Nito pa. Nakanguso niyang inalis ang baril sa pagkakatuto kay Michelle sa kahamarap sa pwesto ni Brandon. Dahil nakatayo siya at ito'y nakaupo, naisipan niyang lumuhod para magharap ang kanilang mga mukha. I have a condition, Brandon. Tell me. Huwag mong gagawin ang gusto niya, Brandon. Si Michelle at hindi niya yun pinansin. Kiss my lips. Diretsahan namang sabi ni Kim. What? Gulat ang mukha ni Brandon. Huwag, Brandon. Huwag mong gagawin ang gusto niya. If you don't do what I said, hindi ko kayo papalayain. Kapag naman ginawa mo yun, papakawalan ko kayo. Fine. Nakapikit na tumango si Brandon na nagbigay ng saya sa kanya kaya dahan-dahan siyang tumayo at muling umupo sa lap nito. At walang pasabing hinalikan ng mga labi nito. Ang lalaki na may kaagad na tumugon pero ilang sandali pa'y napatras siya dahil bigla nitong kinagat ang labi niya. Inis niyang binalingan nito. How dare you? Sigaw niya habang nilalasan ng madugong labi. Akala niya mapakawalan ko kayo? Never! Dinuraan pa niya ang dalawa at mabilis sa lumabas sa kwartong iyon. Samantala, Ma'am! Na makapasok agad si Landon sa bahay ng ina ay pangalan nito ang kagad niyang sinigaw. Wala pang ilang minuto ay nakakalipas lumabas to sa kusina habang bitbit ang pamangkin niya. Why? Nothing, I just came here to visit you. Lumapit siya rito at pinakatitigan ng pamangking si Kyle. He's so cute. Mana sa akin. By the way, pwede bang makisuyo? Sure. Alagaan mo muna tong si Kyle at maliligo lang ako. Sure. Sagot niya kaya agad na binigay ng ina si Kyle sa kanya.
Hindi siya maalam maghawak ng bata dahil wala naman siyang buwang sa pag-aalaga. Basta na lang niyang hinawakan to na kung titingnan ay parang pinapatulog. Thanks London, I'll go. Tumango na lang siya at kagad namang umalis ang matanda. Hi Kyle. Bati niya kahit alam niyang hindi siya nito sasagutin. Papikit-pikit pa to na para yatang inaantok. Wala siya nagawa kundi ang laruin lang ito. Patawanin, kilitin at kung ano-ano pa. Di niya mawari pero parang ang batang tinagbibigay ng saya sa kanya ngayong araw. Kumbagay kinumpleto nito ang araw niya. I'm your tito, just call me Tito Landon or tito na lang. Kinakausap pa rin niya to kahit hindi naman ito sasagot. Patuloy pa rin niyang pinapatawa to kahit maliit lang ang mga ngiti. Maya-maya pa'y bigla na lang itong umiyak. Napamura siya at agad na tumayo. Dinuyan-diyan niya to sa bisig niya. Shh, don't cry. Pero imbis na tumigil ay umiyak lalo to na akala may isang batang inagawan ng candy. Maybe gutom lang to kaya maligalig. Wala siyang maisip na gagawin. Kakanak pa lang naman ito kaya kailangan nito ang gatas ng ina. Nasaan na nga ba yun? Don't cry, okay? Bakit naman umiiyak yung apo ko, Landon? Inano mo ba? Bigla na lang bumulaga sa unahan niya ang kanyang ina. Ma'am, I don't know at isa pa wala akong ginagawang masama. Bigla na lang siyang umiyak. Depensa naman niya sa sarili. Never mind, baka gutom lang ito. My God, kanina pang wala ang mga magulang nito. Paano naman ito makakakain? I thought naliligo ka. Maya-maya pa'y tanong niya. Hindi na natuloy, I heard him crying. By the way, where are they? Nasaan ang mga magulang ni Kyle? Curious ang tanong. Ang weird lang at bakit parang iba dating sa kanya. I don't know, ang sabi nga sa akin may importante raw silang pupuntahan at hindi ko alam kung saan yun. Bakit kailangan dalawa pa sila? Hindi ba naisip ni Michelle na baka may time o talagang magutom ang anak niya? Ang weird. Don't say that, babalik din naman ngayon. Kumain ka na ba? Should I say no? Nagpapatawa ka ba? You're always welcome here. This is already your house. I'm just kidding. Fine, I'm already hungry. Bakit ikaw ang nagluto? Where's your maid? Pinag-day off ko muna sila. Tara na, nagutom tuloy ako. Agad naman sila nagtungo sa kusina at nabutan niyang may nakahain sa lamesa. Samantala, ayos ka lang Michelle? Napatingin si Michelle sa pwesto ni Brandon. Tumango lang siya bilang sagot dito kahit hindi naman talaga. Ikaw ba okay ka lang? Pabalik naman niyang tanong. Pretty sure I'm so sorry for what I did. Huwag ka na mag-sorry, nagawa mo na eh. Aniya sabay bawi ng tingin dito. May kaunting hinanakit pa rin siya sa kanyang damdamin dahil sa ginawa nitong paghalik kay Kim. Wala naman siya nagawa dahil nakatali siya. Are you sure? Parang hindi yata ito sangay sa sagot niya. Hindi na lamang siya umimik at tumingin lamang sa isang direksyon at iyan ay sa pinto. Gustong-gusto na niyang lumabas para makita ang anak na si Chris. Kapag lang talaga nakawala siya, malilintikan ng babaeng yun. Naging tahimik ang pagitan nilang dalawa. Pero maya-maya pa'y bigla na lang yung nasira nang makarinig sila ng mga sunod-sunod na putok ng baril. Kasabay naman nun ang pagpasok ng humahangos sa si Kim sa loob ng kwarto nila. Hawak nito ang baril. Anong ibig sabihin nito? Bakit may pulis? Pulis? Kung hindi siya nagkakamali ang mga putok na yon na palitan ng pulis at tauhan ni Kim. Salamat naman may dumating na rescue. I don't know. Ani Brandon. Bakit hindi ka pa tumakas? Nandito na mga pulis. Anya kay Kim. Malakak naman to na parang baliw. Are you out of your mind? Ako tatakas? No, I won't do that. Hindi pa ako nakakagat ni Michelle. Nagngangaliting saad nito. Kayo. Hindi na niya naituloy iba pang sasabihin na biglang pumukas muli ang pinto at nakita niya ang mga pulis. Huwag kang gagalaw. Ihagis mo ang baril mo at pumarito ka't lumuhod. Kim Lopez. Anong isang pulis kay Kim habang nakatutok ang baril nito. Ganun din ang mga kasamahan nito at nasa likod nila si Kim. Ilang segundo ang lumipas ay naramdaman niyang tinutukan siya nito ng baril. Bakit mo naman gagawin yan? Hindi ako isa't kalahating tanga. Bago niyo ako patayin, papatayin ko muna ang babaeng to. Humalakak na naman ito. Pag-uusapan natin to ng maayos. Anang mamang pulis? Umiling lang si Kim. Sabi ng ayaw ko eh. At pinagduldulan pa nito ang dulo ng baril sa ulo niya na nagparamdam sa kanya ng sakit. Stop this, Kim.
Wika ni Brandon. Shut up, Brandon, kung ayaw mong mapadamay. Ibaba mo ang baril mo. Wika ng pulis. Ayaw ko sabi. Naramdaman niyang inalis ito ang pagkakatutok ng baril sa ulo niya at itinutok naman to sa mga pulis. Umalis kayo sa pinto. Wika ni Kim. Pero hindi umalis ang mga pulis kaya't gumala ang mga mata nito at may nakitang isang bintanang mabasagin. Kagad itong tinutok ang baril sa bintana at mabilis ay pinutok na naging dahilan ng pagkabasag nito. Dahan-dahan tong lumayo patungo sa bintana habang ang baril ay nakatutok kina Michelle. Hindi pa ako tapos sa inyo, babalik pa ako. Pagkasabi noon ni Kim ay kagad itong nagpatputok at dali-daling tumalon sa may bintana. Ang mga pulis ay may nagtatakbo ron. Ramdam naman ni Michelle ang sakit sa may balikat. Ramdam niyang doon tumama ang bala na pinaputok ni Kim. Nangihina na siya. Maya-maya pa ay may isang pulis ang lumapit saka tinanggal ang mga tali sa kanilang dalawa. Lumapit sa kanya si Brandon at mabilis siyang niyakap. Ayos ka lang? Masakit. Nangihina niyang anas sa kaunting na wala ng malay sa dibdib ni Brandon.